Hi guys, welcome to Pearl TV, and in this video guys ay may i-share lamang ako sa inyo. Okay, so nowadays maingay ang mga crypto traders, okay? So ano ba yung crypto? Yung crypto po ay isang kind of investment na it's online, okay? It's online. Hindi ka na pupunta sa bangko. Pwede din sa bangko, may savings ka doon, tapos may broker ka. Tapos, ayun, may hahawak sa account mo para sa crypto trading. Okay? So, yung crypto guys, is online ka na bibili. Like, kung dati, uso yung gold, bibili like gold. Binili mo yung gold sa halagang, kunyari, itong hikaw na to gold, kunyari lang ha. Hindi to gold hindi to gold. Kunyari, yung hikaw na to is gold, nabili ko sa halaga yung pair ng like 5,000, di ba? So, buy ko siya, 5,000, tapos time comes na naging 10,000 na siya kasi tumataas yung value ng gold, diba? Ganon din yung crypto, guys. Yung crypto, hindi mo siya nakahawakan na hindi siya tangible items like kung ano-anong mga binibili natin na tumataas yung value. Crypto is just online. It's a digital coin. Digital gold na siya. So, sa mga hindi may hilig sa gold, you can try it, okay? Pero, risky siya. Kasi, minsan binili mo ang ganitong price, biglang bagsak. Okay? So, mada-down heart ka. Pag binili mo siya, bumagsak siya bigla. At kung hindi ka risk taker, hindi ka din negosyante, wala din yung mindset mo na ay invest ko to like for 5 years or for 10 years. Nilagay mo malaking amount, down heart ka doon. Kasi, hindi ganun kabilis siya tumaas. Pero, sometimes, there are cases na bigla naman tataas, okay? So, sabi nga, only invest the money that you can afford to lose, okay? Ilalagay mo lang yung pera na handa kang mawala, okay? Dami na ngayon na mga kabataan ang yumayaman sa crypto, guys. Na hindi sila napapagod. Yung may mga magulang na mga mayayaman. Yung mga artista, natuto na din sa mga ganyan, okay? So, yung mga mayayaman lalong yumayaman kasi they keep on learning and learning and learning. Okay? So, dapat tayo na mga middle class, inaalam natin kung paano yung mayaman yung mayayaman para nagkakaroon tayo ng idea. Okay? So, kahit buntot lang ng yaman nila, makasabay tayo, di ba? Hindi man tayo masyadong down. So, yun yung beautiful story about that eh. So, ako nga, nagpapasalamat din ako sa kaibigan ko, kay Risa. Kasi way back 4 years, naturuan niya din ako dyan. 'Di ba? So, kahit papaano, we're investing in crypto, okay? So, pero yun nga, only invest the money that you can afford to lose kasi nga, hindi siya guys naka-insured, okay? Hindi siya kagaya ng bangko na naka-insured kay PDIC. Up to 50,000. Eh yan daw. Pag nawala daw yan, wala kang habol, okay? Pero naka-tie up naman siya sa Bangko Sentral, yung mga application na nagbibigay ng mga ganyang trading. Okay? So, ano ba yung ano ngayon? Napakadami ng coins ngayon guys na nabibili. Okay? Sa mga trading app. Subukan yung bumili ng mga sobrang mura. Kasi doon nyo talaga, how will you know? Ang kagandahan nga ngayon guys, kagandahan ngayon sa crypto kasi nakikita mo na yung mga gainers, excuse me, nakikita mo na ngayon yung mga gainers, nakikita mo na yung mga losers. So, you can choose from where kung saan ka mag-i-invest, okay? Makaka-choose ka na kung, dito ako bagsak to. Doon ka pumili. Mag-invest ka, doon ka sa bagsak. Huwag kang invest doon sa tataas ng tataas. Pwede din. Baka malay mo, tumaas pa. Pwede din. Kasi yung iba, kakaumpisa lang pagtaas, di ba? So, ayun. Only invest the money that you can afford to lose, okay? So, marami na ang mga milyonarya dahil sa cryptocurrency. Kasi mga risk taker talaga yung mayayaman. Kasi marami silang pera eh. Ano ba naman sa kanila mag-invest ng 1,000,000 kung meron naman silang 100 million, 'di ba? So that's the beautiful thing about sa kanila. Kasi like naglagay sila ng like nung time na bumagsak ang Bitcoin, bumaba ng 600k per coin, okay? Tapos bigla tumaas ngayon 5.7 million na. Eh kung nakabili sila noon niya, tapos tinengga lang dyan yung pera nila. Di ngayon 5.7 na yung nabili nila 600k. Right? So yun yung punto doon eh. You can afford to lose 1 million and then put it. Okay?
You can afford to lose 100k and then put it. Okay? So, ganun yun guys eh. So, only invest the money that you can afford to lose. And to those people who do not know yet what is cryptocurrency, you do research guys. You do research kasi kikita ka na hindi ka napapagod. But, ang discarding nga dyan, habang bumabagsak, bagsak, you put money. Okay? You buy coins, cheap coins. You keep on buying coins the time that it's bagsak presyo. Kasi pag tumaas yan, syempre profit yun, di ba? That's the return of investment. Okay, so di ba, this channel is all about business, investment. So I share this with you guys para dun sa mga kaibigan natin na hindi pa aware about cryptocurrency. That you can earn. Even if you're not, may mga tinuruan na ako niyan eh. Kaso emotionally, yung iba, hindi nila, natatakot talaga sila. Kasi, they cannot afford to lose the amount that they put in. Alam ba, baka mawala to. Diba? So, they cannot afford to lose the amount that they put in. So, yung iba, tinanong ko, pinulout na daw nila. Si sister naman, isa din to si sister, hindi pa siya ganun open-minded pagdating sa cryptocurrency. Sabi ko nga dati, niloloko ko, lagyan mo yung crypto ng medyo malaki-laki, yung coin na ganito. Sabi ko, lagyan mo, kasi afford niya naman yun eh. Kaso hindi naman naniwala sa akin. Sabi ko, you do research. Ngayon ang taas na, diba, kung nakinig siya. So, yun nga, pag sa mga naghahanap dyan ng investment, you can try cryptocurrency, guys. Pero yun nga, is do further research in order for you to learn. And yun na talaga, yung trend ngayon. Maraming mga sobrang babata pa ngayon ang nagiging milyonaryo dahil sa crypto trading. At mga dami ng mga artista talaga, mga dyan. Okay? So, tip ko lang to, para doon sa mga kaibigan natin na gusto din kumita ng hindi napapagod, you can try it. Pero, hindi yun yung instant. It's kind of, kumbaga sabing, may araw ng pagtatanim, may araw din ng pag-ani. Kaya din niya sa YouTube eh. 'Di ba? Kaya din niya sa YouTube eh. May araw ng pagtatanim, may araw ng pag-ani. Tanim-tanim ka, ibig sabihin sa crypto, tanim-tanim, bibili ka ng mga bagsak presyo na coin. Habang bumabagsak yung mga coin, bibili ka. Kasi isang araw, boom, tataas yun. Pag tumaas yan doon ka aani. That's the time to harvest. Okay, at hindi ka napapagod. Okay, so I just share this to you guys para nga maging aware kayo na merong ganyan. Na like for example, binili mo yung coin ng 2 pesos. Okay? Binili mo yung coin ng 2 pesos tapos in the days to come, it chucks up. Per coin, the value becomes like you buy it for 2 pesos, you bought it for 2 pesos and after 1 year, 2 years, the amount becomes 50 pesos. Okay? What if you have 100,000 pieces of the coin? Diba? So, bumilyonaryo ka. Okay? So, yun yung logic dyan guys. Binili mo ng piso after 5 years. Yung binili mo ng piso, naging 50 pesos. So, di marami na. Tumubo ka na ng 45 pesos, 49 pesos. Per coin yun. Okay? After 5 years. Okay? So, nakuha niyo yung point ko. If not, you do further research. Bye and thanks for watching. God bless.